Mabilis ngang nakaresponde ang officer na tumulong nga kina RJ at Giselle na hanapin nga ang kanilang ama. At dito nga ay nahuli na nga itong si Balahadya. Subalit wala na nga roon itong si Lolo Pepe na labis nilang ipinagtaka. Ang tangi na lang nakita nila sa loob ng bahay na tinutuluyan nga nito ay itong tungkod ni Lolo Pepe at nakita nga ito ni Giselle at ni RJ at kumpirmadong tungkod na iyon ay talagang kumpirmado na pagmamay-ari ng kanilang papa. Napaiyak na lang itong si Giselle. Humahagulgol ito sa lungkot dahil sa buong akala nito ay patay na ang kanilang papa. Samantala, naabutan nga nitong si Annalyn ang nagkakagulugulong mga tao kung saan sinabi nga ng isang matanda na nakausap nga nitong si Annalyn na meron umanong isang tandang lalaki na nahulog sa bangin at hindi nila sigurado kung buhay pa ba ito o patay na. Maya-maya pa nga ay dumating na nga itong ambulansya at dito na nga kumpirmado na nakita nga ni Annalyn na ito pala ay ang kanyang lolo. Kahalo nga ang emosyon na nararamdaman ni Annalyn. Natutuwa siyang nakita ang kanyang lolo, subalit dahil sa kanyang nakita na nasa binggit naman ito ng kamatayan ay hindi na niya maipaliwanag kung ano nga ang kanyang nararamdaman. Hindi na nga siya nagdalawang isip at sinundan na nga nila ni Lyndon ang naturang ambulansya upang mailigtas nga itong kanyang lolo na nasa kapahamakan. Lang banda dahil nga hindi mapakali itong si Lynette kaya naman naisip niyang kausapin nga itong si Chang Susan. Dito na nga niya ikinuwento ang tungkol sa nangyari noong nakaraang gabi kung saan nakausap nga niya itong si Zoe. At ang labis pa niyang ipinagtaka kahit na sinabi nga ni Carlos na nagkamali lang umano itong si Zoe sa kanyang pagpindot. Subalit kataka-taka namang noong gabi ding yun ay nawala nga itong si Carlos. At natitiyak nga ni Lynette na hindi nga nagsasabi ng totoo sa kanya ang kanyang asawang si Carlos. Sabi ni Lynette kay Chang Susan, nakakapagtaka dahil nga nung akin sagutin ang telepono, sinabi niyang, "Daddy, I need your help." Kaya napaka-imposible namang magkamali siya ng pindot at tawagin niyang daddy itong si Carlos. Maaari kayang totoo na daddy niya talaga itong aking asawang si Carlos? Nakanganga at nagulat nga si Chang Susan sa iknuwento ni Lynette. Sinabi ni Chang Susan na imposibleng nagkamali, maaaring sinungaling nga ang kanyang asawa at pinagloloko lamang siya nito kaya maiging manmanan umano niya ang kanyang asawa nang malaman niya ang tinatago-tago nito na sekreto. Sa pangalawang pagkakataon, dito nga sa pangyayari na naitulak nga nitong si Zoe ang kanyang lolo nang hindi sinasadya, ay muli na naman niyang tatawagan ang kanyang tunay na ama na ito nga si Do Carlos. Dito nga maghihingi siya ng tulong kung ano ang kanyang gagawin sapagkat nababalisa siya at hindi maintindihan kung ano ang kanyang gagawin. Agad ngang tinanong ni Do Carlos kung nasaan siya ngayon at pupuntahan niya itong kanyang anak na si Zoe. Ililigtas niya ang anak niya sa kapahamakan nang sa ganun ay hindi nga ito pagdududahan ng mga pulis at pagtatakpan nga nitong si Do Carlos ang kanyang anak nang sa ganun hindi ito makulong. Ngunit wala silang kamalay-malay na sa likuran pala ay narinig nitong si Lynette ang conversation ng dalawa. Ito na nga nakumpirma ni Lynette na talagang totoo ang kanyang hinala na nagsisinungaling itong kanyang asawa at talaga palang mag-ama itong si Zoe at itong kanyang asawa na si Carlos. Nagulat siya sa kanyang mga narinig subalit dito nga niya sasabihin ang katotohanan dito nga kay RJ dahil batid niyang walang kamalay-malay si RJ na hindi pala niya ito totoong anak itong si Zoe at anak pala ito ng kanyang asawang si Carlos.